Sa mga nakaraang buwan, muling napag-usapan sa mga pulong ng mga leader ng mundo ang pangalan ng Pilipinas. Ngunit ang dahilan nito ay hindi lang tungkol sa problema o issue, kundi sa isang papuri na nagmula sa Germany. Ang bansang ito ay kilala sa pagiging madisiplina, may maayos na sistema, at pagiging maingat sa pagbibigay ng kanilang pahayag. Kaya nang magsalita ang isa sa kanilang kilalang ekonomista tungkol sa Pilipinas, ay agad itong ikinagulat ng maraming tao. Ayon sa kanya, the Philippines could be the future of Asia. Dahil dito, marami ang napaisip kung ano ang nakita ng Germany sa ating bansa at kung bakit naging ganoon kalaki na lang ang tiwala nila sa kinabukasan ng Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit naniniwala ang Germany na kayang maging susunod na haligi ng Asya ang Pilipinas? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Germany ay isa sa mga pinakamalalakas na bansa sa Europa at may malaking impluensya sa usaping pang-ekonomiya. Kilala sila sa maingat na pagsusuri bago magsalita, kaya kapag nagbigay sila ng opinyon ay karaniwang nakabatay ito sa malalim na pag-aaral. Sa isang forum na ginanap sa Berlin, sinabi ni Dr. Klaus Reinhardt, isang German economist at tagapayo ng European Union, na kung magpapatuloy ang Pilipinas sa kasalukuyang direksyon nito, lalo na sa larangan ng teknolohiya, ekonomiya at populasyon, ay maaari itong maging bagong sentro ng pag-unlad sa Asya. Maraming lider at ekonomista ang natuwa ngunit nagulat din sa pahayag na ito. Sa unang tingin, tila simpleng papuri lang ito, ngunit sa totoo lang ay isa itong seryosong obserbasyon tungkol sa kakayahan ng ating bansa. Ipinapakita ng Germany na may malalim silang tiwala sa kakayahan ng Pilipinas na magtagumpay. Isa sa mga dahilan ng pananaw na ito ay ang lakas ng populasyon ng ating bansa. Habang ang mga bansang tulad ng Japan, South Korea at China ay may populasyong mabilis na tumatanda, ang Pilipinas naman ay binubuo ng mga kabataang masisigla, matatalino at handang magtrabaho. Ang ganitong uri ng populasyon ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay ng lakas sa ating ekonomiya. Kapag maraming kabataan ang may kakayahan at oportunidad, ay mas lumalakas ang produksyon at mas mabilis ang pag-unlad ng bansa. Isa pa sa mga nakita ng Germany ay ang pag-unlad ng teknolohiya at digital innovation sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, mas dumami ang mga negosyong gumagamit ng internet at teknolohiya. Maraming Pilipino ang natututong kumita sa online platforms, gumawa ng sariling negosyo at magbigay ng serbisyo sa iba't ibang bansa. Ang ganitong pagkamalikhain at kakayahang makasabay sa makabagong panahon ay nakikita ng mga banyagang eksperto bilang isang malaking puhunan ng ating bansa para sa hinaharap. Malaki rin ang papel ng lokasyon ng Pilipinas sa Asia-Pacific. Dahil nasa gitna tayo ng rehiyon, nagiging mahalagang daanan ito ng kalakalan, komunikasyon at ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Dahil dito, nakikita ng Germany na may malaking potensyal ang Pilipinas na maging tulay ng Asya sa kanluran pagdating sa ekonomiya at seguridad. Ayon sa United Nations, mahigit sa kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng mga kabataan at mga nasa edad na pababa. Ibig sabihin, mas marami sa atin ang may lakas, kakayahan at enerhiyang makasabay sa mga pagbabago sa mundo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nakikita ng Germany ang malaking potensyal ng ating bansa. Ang pagkakaroon ng maraming batang populasyon ay nagbubukas ng pagkakataon para sa mas mabilis na pag-unlad dahil mas maraming mamamayang handang magtrabaho at matuto ng bagong kasanayan. Bukod dito, napansin din ng Germany ang mabilis na pag-unlad ng digital economy sa Pilipinas. Sa kabila ng mga nakaraang taon na mabagal ang ating internet at kulang sa pasilidad, malaki na ang naging pagbabago ngayon. Unti-unti nang umuunlad ang digital infrastructure at nagdulot ito ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Marami sa atin ang natutong magtrabaho online bilang freelancers, BPO professionals at online entrepreneurs. Dahil dito, nakikita ng mga banyaga na ang modernong manggagawang Pilipino ay mas marunong, mas flexible at mas kayang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Ikatlong dahilan ng lokasyon ng ating bansa. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya.
Dahil dito, nagiging mahalaga tayo sa larangan ng logistics, depensa at pandaigdigang kalakalan. Sa kabila ng tensyon sa South China Sea ay nananatiling interesado pa rin ang mga bansa tulad ng Germany na magkaroon ng matibay na ugnayan sa atin. Nakikita nila na ang Pilipinas ay may malaking papel sa pagpapanatili ng balanse ng ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Ngayon, hindi na lang basta tinatawag ang Pilipinas na call center capital of the world. Unti-unti na rin tayong nakikilala bilang bagong sentro ng innovation sa Southeast Asia. Noong 2024, inanunsyo ng kumpanyang German na SAP ang plano nilang palawakin ang kanilang research and development operations sa Cebu at Davao. Ayon kay Dr. Marcus Mayer, isang economic analyst mula Berlin, the Filipino youth are talented, adaptable, and driven. If nurtured well, they can lead Asia's digital transformation. Ibig sabihin, kung maaalagaan at mabibigyan ng tamang oportunidad ang kabataang Pilipino, ay kaya nilang pamunuan ang pagbabago sa larangan ng teknolohiya sa buong Asia. Kasabay nito, patuloy ding lumalawak ang mga German companies tulad ng Siemens, Bosch at L-Bank sa Pilipinas. Ngunit hindi na lang dahil sa mababang labor cost, kundi dahil sa kalidad at galing ng mga Pilipinong manggagawa. Nakikita nila na masipag, malikhain at may mataas na antas ng kasanayan ang mga Pilipino, bagay na mahirap matagpuan sa ibang bansa. Hindi lang mga ekonomista ang humahanga sa ating bansa. Ayon kay Runch Tool, dating German ambassador sa Pilipinas, the Filipino people have this unique mix of resilience, optimism, and global perspective. It is rare and powerful, dagdag pa niya. Mataas ang cultural intelligence ng mga Pilipino, kaya madali tayong makihalubilo at makipagtrabaho sa iba't ibang lahi. Ito ay malaking bentahe sa pandaigdigang merkado dahil nakikilala ang mga Pilipino bilang madaling makibagay sa anumang kapaligiran. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at pagkilala na ito, marami pa ring bansa at maging ilang Pilipino mismo ang patuloy na nagdududa sa kakayahan ng ating bansa. Madalas pa rin nating marinig sa iba ang mga salitang wala ng pag-asa ang Pilipinas. Ngunit sa mga mata ng Germany at ng iba pang banyagang eksperto, malinaw na iyon ay ang kabaligtaran dahil nakikita nila ang potensyal, talento at pag-asa na matagal na nating hawak, ngunit madalas ay hindi natin napapansin. Sa kabila ng mga papuri at tiwalang ibinibigay ng Germany, marami pa ring bansa ang nakikita ang Pilipinas bilang mahina sa teknolohiya at kakulangan sa inobasyon. Madalas pa nga tayong bansagang exporter of people dahil mas kilala tayo sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa kaysa sa mga produktong gawa dito sa atin. Ngunit sa kabila ng ganitong pananaw, may nakita pa rin ang Germany na hindi agad nakikita ng iba. Para sa kanila, simple lang ang sagot, potensyal. Habang abala ang iba sa pagtingin sa mga problema ng kasalukuyan, ang Germany naman ay nakatingin sa kung ano ang maaari pang maging kinabukasan ng Pilipinas. Nakikita nila na sa likod ng mga pagsubok ay may mga Pilipinong handang magsikap, matuto at magbago. At kung ganito kalaki ang tiwala ng Germany sa atin, ang mas malaking tanong ngayon ay kung handa na nga ba ang Pilipinas na patunayan iyon. Kung gusto talaga ng Pilipinas na maging future of Asia, may ilang bagay muna tayo na kailangang pagtuunan ng pansin. Una, dapat bigyang halaga ang edukasyon, lalo na sa larangan ng teknolohiya at digital skills. Sa panahon ngayon, halos lahat ng trabaho at negosyo ay konektado na sa internet at makabagong teknolohiya. Kung maihahanda natin ang kabataan sa ganitong uri ng kaalaman, mas lalaki ang pagkakataon na makagawa tayo ng sariling innovation dito mismo sa ating bansa. Pangalawa, dapat suportahan ng gobyerno at pribadong sektor ang mga tech startup na gawa ng mga Pilipino. Sa halip na umasa sa mga banyagang kumpanya, ay dapat rin nating tulungan ang mga lokal na negosyong may kakayahan at ideyang makabagong Pilipino. Kapag dito sa ating bansa, umusbong ang mga teknolohiyang likha ng ating kababayan, hindi lang trabaho ang mabubuo, kundi pagkakakilanlan din bilang bansang marunong at may kakayahan. Pangatlo, kailangang ayusin ang ating mga infrastruktura tulad ng kalsada, transportasyon at internet. Dahil kahit gaano pa kagaling ang mga manggagawa at negosyante, hindi magiging matagumpay ang isang negosyo kung mabagal ang biyahe ng produkto
o mahina ang koneksyon ng komunikasyon. Kapag naging maayos ang mga daan at mabilis ang internet, ay mas dadami ang mga kumpanyang gustong mamuhunan dito sa Pilipinas. Pang-apat, napakahalaga ring sugpuin ang korupsyon. Kapag nawala ang katiwalian, mas lalaki ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan at mas mapapadali ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang malinis na pamahalaan ay hindi lang nakapagbibigay ng tiwala sa mga mamamayan, kundi nagsisilbi ring simbolo ng disiplina at kaayusan sa buong mundo. At panghuli, dapat magkaisa ang mga Pilipino. Kahit gaano pa kalaki ang potensyal ng bansa, mananatili pa rin itong pangarap lamang kung patuloy lang tayong hati-hati sa ating layunin. Ang pag-unlad ay hindi lang nakukuha ng iisang grupo o rehiyon lamang, kundi ng buong sambayanan na nagtutulungan at may iisang direksyon. Sa kabila ng mga hamon gaya ng kahirapan, kalamidad at katiwalian, ay nananatiling matatag pa rin ang loob ng mga Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang Germany na may kinabukasan ng ating bansa. Sa kanilang pananaw, ang Pilipinas ay hindi lang basta bansang may problema, kundi bansang may pag-asa at lakas na muling umangat. At ngayon, isang tinig mula sa Europa ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Isang bansang malayo man sa atin, ngunit may malinaw na paniniwala sa ating kinabukasan. Kung naniniwala ang Germany sa kakayahan ng Pilipinas, ang tanong ay naniniwala ka rin ba na tayo sa ating sarili na kaya nating maging susunod na haligi ng Asya? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.